Magandang araw mga kaibigan. Nako mga kaibigan, mainit itong pag-uusapan natin. Kong Luistro, sinargo ang mga traidor sa Kamara na takot bumoto sa impeachment ni BP Sara. Pananakot ng grupong Duterte sa Kongreso, durog sa kahihiyan at BP Sara lagapak matapos maramdaman ang lakas ni Pangulong Marcos at ni Mayor Leni Robredo. Grabe mga kaibigan, hindi na talaga maitago ng mga Duterte ang kanilang pagkabahala. Todo kayod kasi sa paninira sa gobyerno pati sa Kongreso, tinatakot para impeachment ibasura. Pero bistado ang naratibo, gusto palang mag-ingay para ipakita sa taong bayan, mga Duterte pa talaga ang biktima. Kaya naman may matinding babala si Kong Luistro sa mga duwag at traidor sa Kamara. At abangan nyo din mga kaibigan, itong si Attorney Claire Castro at Professor Antonio Contreras. Talagang durog ang grupong Duterte tulad ni Daryl Yap at Cathy Binag sa pag-iingay at pananakot umano sa Kongreso. Pero bagong lahat, paki-like muna ating video, paki-share na din po at subscribe na po kayo sa ating channel. Unahin na po muna natin ito mga kaibigan. Ayon po sa mga alipores ni Duterte, tulad ni Daryl Yap, and I quote, "Inday Sara Duterte, tapusin mo silang lahat, isunod mo sila sa mga adik at burikat." Ibang klase mga kaibigan, no? Ginawang pampelikula yung mga datingan. Ay nako, direktor talaga ng kabalbalan mga kaibigan. Tapos humirit pa mga kaibigan na eto. Ang sabi niya, "Congressman, huwag kayong magkamaling pumirma, matatapos kayo." Kala mo talaga, no? Ganyan po kasi ang ginagawa nila. O itong mga alipores ni Sara Duterte, sobrang ingay sa social media. Ang tanong mga kaibigan, uubra ba ang pananakot ng grupong Duterte sa Kamara? O sadyang nag-iingay lang talaga sila para pagtakpan ang kahinaan at kabalbalan ni Sara Duterte? Kasama na syempre yung mga alipores na nakaharap sa matitinding kaso. Eto mga kaibigan, matinding sagot at ang ganda talaga ng punto dito ni Professor Antonio Contreras. Talagang wasak itong grupong Duterte. Pakinggan po natin ito. I think she's being besieged. Her father is going to face the ICC for the reading of the charges, the confirmation of charges. And she's going to face the impeachment court. So kailangan nilang mag-ingay. Kailangan nilang magkaroon ng pag-uusapan. Kasi pag ganun, ang narrative kasi doon, sila parehong biktima. Pareho, ang narrative doon, helpless sila, wala silang control. They are not in control. How do you take control of the narrative? You create a noise. At ito ay ingay. Unfortunately for Sara Duterte, it's a very poorly staged spectacle. Totoo. Kasi, ayun, kasi nga halata mo talagang parang hindi siya napagplanuhan. Pero mga kaibigan, eto lang naman yun. Halata naman din 'di ba? Kahit siguro napagplanuhan o hindi, kitang-kita naman natin mga kaibigan yung kahinaan, 'di ba? Binabasa na nga lang yung script Hirap na hirap pa, 'di ba? Pati nga pagbigkas sa pangalan niya mga kaibigan, parang di sigurado kung sa kanya yun O di po ba? Nag-iingay na lang talaga ang mga Duterte. Pinapakalat pa din na si Sara ay isang malakas na contender na sa pagkapangulo sa 2028, di ba? Matinding sinyalis po yung ipinamimigay nila, no? At isinasampal nila sa Kongreso. Ang tanong mga kaibigan, natatakot ba itong mga congressman natin, lalong-lalo na dito sa pag-iingay ng mga alipores ni Sara Duterte? Well, tignan natin mga kaibigan. And besides, if the intention, kasi may nagsasabi intention ka dito, manakot daw ng mga congressman para sa impeachment. Ako hindi ako naniniwala doon kasi malayo pa ang 2028. Ang mga congressman, maring oportunista yan, pero alam niyang kung kailang kikilos. Totoo naman. Meron pang dalawang cycle ng budget. Okay. Yung para sa General Appropriations Act ng 2027 at para doon sa General Appropriations Act ng 2028. Ang 2028 yan yung election year. Right now, there is still a supermajority. There is still a speaker who is an ally of the president. The dominant party is still the president. Correct. And I don't see they can only move if there is a big migration towards Sara Duterte that it's going to overturn the majority. I don't think that will happen. Correct. So kung babaligtad ka papunta kay Duterte, di pupunta ka minority. Sino makakasama mo sa minority? Makakasama mo sa minority sila ang Makabayan Black, ang Akbayan, ang ibang Liberal Party. Di ba? Hindi mo na makakampi yung mga yon. Totoo. Diba? At
ganun din siguro sa impeachment ni Sara Duterte. In fact, I would even surmise that her move even galvanized the move to impeach her. Nako. Kasi siyempre, yung mga takot sa kanya, yung mga ayaw na maging presidente siya, sa halip na matakot yan, ngayon kikilos yan. If the purpose is to threaten the members of the House, that if I'm president, ano ba yung sinasabi ni Daryl Yap at saka ni Cathy Binag? Paghiganti-iganti mo kami, lagot kayo. Di ba? Mga ganong klase ng Oo tono. nga eh. Ang mga congressman naman, pag tinakot mo, hindi naman yan basta-basta matatakot eh. Sa totoo lang, tinakot mo, dahil sila ang may upper hand, merong impeachment complaint laban sa kanya, baka tuluyan na talaga siyang impeach. Totoo. Right? So it's going to backfire spectacularly. So I don't think it's done to threaten the impeachment process. I think it's to steal a narrative. Sa tingin ko yun ay para magkaroon. Kasi ngayon, tingnan mo ha, siya impeachment. Andun siya yung receiving end. Yung tatay niya na andun sa dihig, siya rin na sa receiving. Sila din ang parang wala eh. Kailangan nilang nakawin ang naratibo at sa pamamagitan ito ng pagdeklara. Kailangan pag-usapan sa balita, katulad yung pinag-uusapan natin. Di ba? So, yun. Grabe mga kaibigan, no? Pati naratibo gustong nakawin. Basta usapang nakaw talaga, mabilis tong mga buwakaw. Oo. Pero gets naman natin no, mga kaibigan, yung gustong ipahiwatig dito ni Prof. Contreras, di ba? Na posible namang matatakot itong mga congressman. Sila yung nakaupo eh. Di ba? Since may impeachment kay Sara, abay kung nananakot ka, tuluyan na lang natin. Ganon. Kasi nga mga kaibigan, totoo naman, 2 years pa mga kaibigan. Gusto mo ba kung ikaw ang congressman, ayaw mo ng pondo? Di ba? Ganon talaga, politika. Kaya yung pananakot na yan, well, totoo man yan o hindi, isa lang po ang sinasabi dito ni Prof. Contreras. Never matatakot itong mga oportunistang congressman. Di ba? Totoo naman mga kaibigan eh. Kaya yung pananakot ng mga Duterte sa Kamara, abay sablay. Bakit kanyo mga kaibigan? Kasi nga, eto pa. Yan. Di ba? Pinapakalat pa ng grupong Duterte mula nang nagdeklara itong si BP Sara, hindi na daw makatulog ang Pangulong Marcos. Grabing mga paninira mga kaibigan, no? At natatakot na daw, baka daw sa susunod na araw, si Sara Duterte na daw ang Pangulo. Pangulo, baka sa impyerno, di ba? Yun din ang sabi ni Sara Duterte, no? Ang tanong mga kaibigan, nauga ba talaga ang palasyo sa pananakot ni BP Sara? Di ba? Lalo na nung siya ay nagdeklara. Gustong guluhin ang Kongreso at Senado? Di ba? Lalo na ang publiko. Eto ang matinding sagot at buwelta ni Atty. Castro at ni Kong Luistro. Pakinggan po natin ito. Irrelevant po ang pagdedeklara ng Vice Presidente na siya'y tatakbo bilang Pangulo. Bakit irrelevant? Hindi po yan ang nakikita ng Pangulo sa ngayon dahil hindi po kinakailangan magwatak-watak ang Totoo. Pilipino. Ang mga kababayan na po natin, lalo na po yung mga leaders at mga public servants, hindi po dapat nagkakampihan sa ngayon. Ang kailangan po ng Pangulo ay ang pagkakaisa upang maiangat ang ekonomiya, masolusyonan ang issue sa baha, maiangat ang employment rate ng ating mga Pilipino, ng ating mga kababayan. Yan po ang dapat na inuuna na solusyonan ng ating gobyerno. At ang pagkakampihan, hindi po ito napapanahon. So that's why it's irrelevant. Political scientist Antonio naman. Contreras said that if the elections were held today, a Lenny presidency endorsed by PBBM could defeat Vice President Sara Duterte. Any reaction from the palace po? And is there anything on the table yet? So ang lumalabas sa opinion ni Professor Antonio Contreras ay ex or former VP Lenny versus VP Sara. So ang lumalabas ay aksyon versus bakasyon, nagtatrabaho versus hindi nagtatrabaho, pro-Philippines versus not pro-any country, Pro-China. suhesyon na igagalang, patawad, pero hindi napapanahon. Okay. And may reaction po ba ang palasyo sa opinion ni Prof. Contreras na the Dutertes are in panic mode? That's why the Vice President made an early announcement to run for 2028. Kung ganyan po ang pananaw ng isang political analyst, kagaya po ni Professor Antonio Contreras, yan po ay igagalang natin na opinion. Pero sa pananaw po ng Pangulo, katulad ng ating sinabi kanina, kung ano man ang dahilan ng Vice Presidente sa kanyang pag-aanunsyo, it doesn't matter. It doesn't matter at all sa ngayon.
Dahil hindi po yan ang focus ng Pangulo. Ang focus ng Pangulo, magtrabaho, hindi para mangampanya at i-promote lamang ang sarili para sa susunod na eleksyon. Well, mga kaibigan, totoo naman din yung sinasabi dito ni Attorney Castro at syempre ni Professor Antonio Contreras na panic mode sila. Pero sa reaction po ng palasyo, wala po silang paki dyan. Irrelevant nga daw di ba? Itong pinaggagawa ni Sara Duterte. Abay, totoo naman mga kaibigan, nonchalant ang Pangulo. Di ho ba? Paano? Busy sa pagtatrabaho. O, ano bang nangyayari ngayon mga kaibigan? O yan kasama niya ngayon si VP Leni Robredo. Nakasentro sa mga proyekto. Di ba? Inuuna ang serbisyo sa publiko. Hindi yung inuuna yung pag-aanunsyo, natatakbo sa pagkapangulo. Tapos wala man lang nagagawa mga kaibigan, lalong-lalo na yung kanilang ipinangako sa publiko. O di ba nakakahiya? Sige nga po, ano po ba yung tumatak sa inyo na nagawa ng ating Vice Presidente Sara Duterte? Paki-comment nga po. O di ba mga kaibigan, wala? Ano yung unang pumapasok sa inyo? Kundi paglustay sa confidential funds. Di ba? Na hindi man lang niya maipaliwanag. Ano pa? Pagbawala sa internet. Paninira at pagbabanta sa Pangulo. Di ba? Nakitang-kita sa buong mundo. Nakakahiya, isang Vice Presidente. Akala mo naman talaga, siga-siga sa kanyang pwesto. Di po ba? Laging nasa abroad. Anong ginagawa doon? Abay, nangangampanya. Gamit-gamit, pera niya at pera ng taong bayan. Lustay talaga mga kaibigan. Tapos, anong lagi niyang ginagawa? Abay, kundi manira sa gobyerno, laging namumulitika. Real talk mga kaibigan. Kaya nga yung pananakot sa kamera ng mga alipores ni Sara Duterte, abay heto po ang matinding mensahe ni Kong Luistro. Impeachment is not just legal, it's not just constitutional, it is Correct. likewise a political process. So, very significant din yung political alignment ng mga members ng House. Bagaman, I wish to remind them, we have a duty to maintain independence and impartiality na regardless of the consequence of the pronouncement of the Vice President, regardless of the motive of the complainant in filing these impeachment complaints, sana maalala ng House members, we have a constitutional duty which we owe to the sovereign Filipino people. Correct. Itong aming duty ito, we don't owe it to the President, neither to the Vice President, we owe it to the Filipino people. No? Of course, hindi ko inaalis yung possibility na maapektuhan itong ating mga kasama sa House of Representatives, but I am hoping that they will be very conscious na itong aming duty ito is neither to the President nor to the Vice President. This is a duty which we owe to the Filipino people. Di ba mga kaibigan? Simple lang naman yung gustong ipabatid ni Kong Luistro sa kapwa niya congressman, di ba? At sa publiko. Ituloy ang impeachment para sa bayan. Di po ba? Hindi para matakot ang mga congressman at protektahan ng iisang pamilya na puno ng kabalbalan. Di po ba? Tama naman Alam natin na ang impeachment ay isang constitutional process para protektahan ang taong bayan mula sa pang-aabuso sa kapangyarihan. Ang linaw po niyan. Di ba? Tulad na lamang nito mga kaibigan, Hindi ba dapat nakikita natin ito? Asan yung transparency? 'Di ba? Tulad ng paggasta ng 125 million. Tapos di man lang maipaliwanag, 'di ba? Saan ba ito napunta? Ano ba yung tinutumbok mga kaibigan ng mga kampo ng Duterte? Sinasabi nila, kailangan gastusin kahit 11 days. Hindi 'yun yung punto. Saan napunta? Hindi yung araw kung kailan niya kung ilang days niya nagastos, hindi 'yun Diba? Iniiba nila mga kaibigan yung argumento. Palusot. Ano pa yung ginagawa mga kaibigan ng Vice Presidente? Diba? Gustong ipatumba ang Pangulo. Pinagmalaki pa talaga sa buong mundo. Diba? Dapat lahat yan mga kaibigan, dumaan yan Diba? Sa proseso ng impeachment. Tignan natin. Diba? Tingnan natin lahat ng ebidensya. At syempre, pagkakataon na din ng ating Vice Presidente ipagtanggol yung kanyang panig. Hindi po ba? Yung Vice Presidente kasi natin mga kaibigan, laging wala Laging wala sa trabaho.
'Diba? Inuuna lagi yung paninira sa Pangulo pero gusto namang umangat sa kanyang pwesto. Kaya naman sa mga kagalang-galang natin na congressman at mga senador, abay sana po lagi niyong tandaan, ang taong bayan ang nagpapasweldo sa gobyerno. So mga kaibigan, anong masasabi niyo patungkol dito? Comment down below. Again mga kaibigan, huwag niyong kalimutan, i-like at i-share itong mga videos. Hanggang sa muli, kita-kita ulit tayo mga kaibigan.